Hello po mga kapito, kumusta po kayo? Okay, so for today's video, pag-uusapan natin yung bagong rules ng FIBA rules. Okay, yung nag-effect siya ngayong October 1, 2024. Okay, so before that, ngayon ay October 4 na. October 4, 2024. So ngayong araw, nagsiselebrate ng 56th founding anniversary ang Tao Gampi. Okay, so binabati ko muna ang lahat ng aking mga brads sa lahat ng panig ng mundo. Happy 56th founding anniversary mga brads. Triskelion. Salute mga brads, salute. Okay, so magpapatuloy natin ang ating update sa rules, FIBA rules. Okay, so bali may 12 articles na binago. Okay, so babasahin natin mga kapito. 2024 official basketball rules. So yung Article 12, participants responsibility. Article 17, throw-in. Yan, i-discuss natin yan mamaya. Article 31.24, basketball interference. Okay. Article 40, foul limits by a player and game disqualifications. Article 44, correctable error. Article 48 is scorer and assistant score duties. Appendix A, referee signal. I-discuss din natin yan mamaya. Appendix C, protest procedure. Appendix D, classification of teams. Appendix F, instant replay system. Tapos yung players foul markers. At saka sa OBRI, official basketball referee interpretation, Article 36, which is yung technical foul picking to be a foul. Okay, so ang pag-uusapan lang natin ngayon mga kapito, siguro i-discuss ko lang yung importante, isa sa mga importante. Okay, so bali siguro pag-uusapan natin yung sa throw-in, sa under last 2 minutes yun mga kapito. So before that, dito muna tayo sa participants responsibility. Okay, so kasi dati ang may karapatan lang na mag-correct ng error, just na halimbawa may napansin na error sa score. Okay, so ang may karapatan lang na mag-correct noon o magsabi sa table officials ay yung coach or assistant coach at saka captain ball. Okay, so ngayon nagkaroon ng bagong rules. So dito sa participant responsibility, kalagay dito, basahin natin para malaman natin mga kapito. Okay, so reason for change: by changing Article 44, correctable error, it was necessary to create a common statement for all the participants in the game. Okay, so new rule book text. Okay, so ito yon sa Article 1.2, participants responsibility. Basahin natin: all participants in the game, table officials, the technical delegates, commissioners if present, all team members entitled to play, the head coach and other accompanying delegation members should play a positive role and a smooth running of the game
and expected to always demonstrate ethical behavior. Should they become aware of an inaccuracy, correctable error, and scorekeeping involving the score, fouls, timeout, as well as the timekeeping and shot clock operation. They are expected to notify the referees immediately to ensure and facilitate the error to be corrected in accordance with these rules. Okay, so ito yung bagong rules na sabi ko kanina. Dati ang pwede lang pumunta sa table official kung may i-correct halimbawa na napansin tulad sa score or sa oras. So ang pwede lang lumapit doon at halimbawa reklamo or magpa-correct doon sa nakita na error ay yung coach lang at saka assistant coach or yung captain ball. So ngayon dito sa bagong rules, bali lahat ng participants, lahat ng participants na nandiyan or nandoon sa teams, kasama sa teams tulad ng technical delegates, yung commissioner or yung mga players, yung head coach, yung assistant head coach, at saka lahat ng accompanying delegation members na nandoon sa bench na kasama ng teams. So lahat sila ay pwede na silang correct just in case na may napansin sila na hindi tama or may mali doon sa tulad ng score at saka sa oras. So pwede na silang salita or magreklamo sa table, pumunta sa table official para sabihin na mayroong error yung ganong scenario or yung ganong oras. Okay? So bali kung magsasabi naman yung mga halimbawa yung players, nandun pa rin yung ethical behavior na sinasabi. Okay? So nandun pa rin yung tamang pagsasabi, hindi yung sisigaw or maninigaw sa mga table officials. Okay? Mayroon pa rin tayong respeto sa bawat isa. Okay, mga kapito? So, lahat ng delegation, lahat ng nandun sa teams na nakaupo sa bench, lahat sila ay may karapatan ng mag-correct, or magsabi doon sa napansin nila na halimbawa error. Pwede na silang magsabi. Okay? But and an ethical behavior. Okay, sa maayos na pamamaraan or pagsasabi. Okay? Okay, mga kapito. So, next topic natin ay yung throw-in. Okay, ito, importante ito, mga kapito. Kasi yung throw-in, ito yung sa under last 2 minutes, mga kapito, under last 2 minutes. Bali, pag nagkaroon ng foul doon, mara-record siya ng foul, personal foul, plus ball position. Okay? So, ganun yung bigay doon sa foul na yon, sa throw-in foul. So, okay. So, sa throw-in, ganun pa rin yung dating rules. Okay? Under 2 minutes. Under 2 minutes, wala namang binago doon. Okay? So, pag nagkaroon ng violation, halimbawa,
personal foul plus throw in. Okay? Plus throw in yun. So ngayon, basahin natin yung throw in sa binago nila sa Article 17. Okay? Reason for change. Okay? To keep throw in spot on the same side of the court when the head coach decide after a timeout in the last 2 minutes to advance the ball to the front court. This rule change will result in consequential changes to Rule 2.5.6 to support the certainty in the rules. Okay, ito yun mga kapito. Article 17 throw in. When the game clock shows 2 minutes or less in the fourth quarter in its overtime, following a timeout when taken by the team entitled to the possession of the ball from its backcourt, the head coach of that team has the right to decide whether the game shall be resumed with throw-in from the throw-in line in the team front court or from the team backcourt at the place nearest to where the game was stopped. If the head coach decide to resume the game, the front court throw-in and the original throw-in, it is in a backcourt round. The end line, after a successful goal or successful last free throw, the head coach shall decide whether the throw-in shall take place from the throw-in line on the table side of the opposite side or the opposite side, the sideline of the end line of a foul or violation. The throw-in shall take place in the front court from the throw-in line to the same side of the court, table side or opposite side as the original throw-in. Following the unsportsmanlike or disqualification foul, the game clock shall resume with the throw-in and the throw-in line in the team's front court opposite score unless otherwise stated in these rules. Throw-in lines. Okay. The 4 throw-in lines, 2 of them each sideline of 0.15 in length shall be marked outside the court with the outer edge of the lines 8.325 meters from the inner edge on the nearest end line. So, ganito yun mga kapito. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ba yung sa throw-in na ito. Okay? So, susulat natin. Susulat natin yung drawing ng court. Okay. Okay, mga kapito, ganito po yun. Papakita ko sa inyo. Okay, ito yung court. Ito yung binabanggit dito sa throw-in. Okay. Ito yun. Papakita ko sa inyo. Ito yun. Bali, yung under last 2 minutes sa mga kapito. Halimbawa, ito yung bagong rules pero i-explain ko muna yung dating rules. Okay. So, halimbawa, pag nag-shoot, so dito pa rin yung inbound, okay? Inbound dyan. Pag nag-shoot, inbound dito. Or dito. Ayan. Ganon din dito. Pag nag-shoot, inbound, inbound, throw in. Yan. Ngayon, kung halimbawa nagkaroon ng infraction
Okay, so halimbawa nagkaroon ng foul under last 2 minutes. Ngayon, ang si coach pwede na siya mag-decide. Pwede na si coach mag-decide kung saan niya gusto mag throw in. Okay? Halimbawa, nagkaroon ng foul. So, mamimili si coach. Halimbawa, dito sa front court. So, nagkaroon ng foul. Ngayon, si coach mamimili na. Lagay pala natin dito yung table side. Okay. Table. Okay. So, ito yung table official. Ngayon, nagkaroon ng foul dito sa front court. So, kahit saan dito, halimbawa, nagkaroon dito ng foul, or dito, si coach, mamimila si coach. Kung saan ang throw-in ay dito na. Okay? Dati kasi dito may throw-in dito sa ilalim eh. Ngayon, sa bagong rules, dito na yung throw-in, mga kapito. Dito. So, both sides. Halimbawa, gusto ni coach sa opposite side ng table, so dito siya magto-throw in. Kung gusto naman ni coach ng sa likod, sa may table official, so okay lang din dito. So, ganun din dito. Okay? Halimbawa, may foul dito. Gusto ni coach dito sa may table official yung throw in, okay lang. Gusto ni coach doon naman sa may opposite ng table, okay din lang. So, yun yung bagong rules ngayon, mga kabayan, mga kapito. Okay? So, ito yung bagong rules ng throw-in. Ngayon, halimbawa naman, yung bola, papunta na doon. Halimbawa, dito na sa front court. Okay, front court. Ngayon, nagkaroon ng transition, papunta na dito yung bola. Ngayon, nagkaroon ng foul dito. Siyempre, stop the clock yun. So, ngayon, may chance si coach na mamili ng throw-in. Kung saan niya ito papathrow-in. Okay. So, halimbawa, gusto ni coach dito sa front court na kasi nasa back court. Front court na. So, mamili si coach dito sa opposite ng table or sa may likod ng table. Sa may table shot side. Okay. So, yung shot clock, ganun pa rin. Halimbawa, pag dito, this is 14 shot clock lang siya. So, pag galing dito, kung dito si coach magpapathrow in, so 24 shot clock. Okay? Ganun pa rin. So, ganun itong bagong throw in under last 2 minutes, mga kapito. Okay, kuha nyo ba, mga kapito? So, okay na ba, mga kapito? So, ulitin natin yung pagpapaliwanag. Sana makuha nyo, mga kapito. Okay? So, ito yon under 2 minutes ng fourth quarter. Okay? Fourth quarter to, mga kapito. So, pag nagkaroon ng violation, tapos yung magto-throw in, si coach sasabi si coach or kaya tatanungin ng referee si coach, saan mo gusto mag-throw in? Okay? So, sabihin ni coach, dito ako sa may malapit sa table official. So, okay, dito siya magto-throw in. Diyan ang throw in. Okay? Pag sinabi naman ni coach, doon ako sa opposite side ng table. So, dyan din yung throw-in. Okay? Yung throw-in is parang siya, naka-align siya dito sa sa 3 field goal line area. Okay? Sa 3 free throw
free throw line. So naka-align siya dyan. Dyan siya mag-inbound or magto-throw in ng bola. Ganon din doon. Okay? Yan. So naka-align siya doon sa 3 points field area. Okay? Yan. Both sides. Okay mga kapito, kuha nyo po ba? Sana kuha nyo po. Okay, so sana okay na. Maliwanag ng konti ang aking explanation. At sana nakuha nyo po mga kapito. So siguro yan po muna yung aking kasi ito yung importante, yung sa throw-in. So yung iba importante din naman yun, pero ito yung pinaka-importante. So ito yung inuna natin na pag-usapan sa video na ito. So sana makatulong po sa ating mga arbitero, okay, sa ating mga referee, sa ating mga aspirant referee, mga gustong matutong mag-referee. So ito po ay konting ano lang naman, kaalaman na sinishare ko rin para at least meron po tayong guide kung sakasakali. Pero ina-advise ko rin po sa inyo na lagi rin po tayo magbabasa ng mga rules, okay? Kasi dito sa video hindi naman natin na pag-usapan lahat yon. Kumbaga may mga topics lang na pinag-uusapan, hindi lahat. Pero kung magbabasa tayo, so nandun lahat, okay? So sana po nakatulong ang konti, okay, ang ating video. So siguro mga kapito, hanggang dito na lang muna. At pag-uusapan natin sa susunod po yung iba. Okay, maraming pong salamat mga kapito sa patuloy niyong pagsuporta. At kita-kits po tayo sa susunod na video. God bless everyone.